Maligayang pagdating sa isang mundo ng misteryo, krimen at nakakakilabot na kwento. Dito, susuriin natin ang mga kaso ng pagkawala, pagpatay at mga hindi maipaliwanag na pangyayari na gumimbal sa iba't ibang bayan at lungsod. Maging alerto dahil hindi lahat ng kwento ay may malinaw na sagot. Huwag kalimutang i-follow, i-like at i-subscribe para sa mas marami pang nakakanindig balahibong istorya. Noong October 14, 2021, isang tawag ang pumasok sa himpilan ng pulisya sa Quezon City. Isang landlord ang nagrereklamo. May kakaibang amoy daw mula sa apartment 3B. 2 linggo nang hindi nakikita ang umuupa roon, ang pamilya Ramirez. Mag-asawang sina Daniel at Karen at ang 5 nilang taong gulang na anak na si Lucas. Tahimik ang unit, walang sumasagot sa katok. Pero may isang bagay na mas nakapagtataka. May ilaw sa loob at may anino raw na gumagalaw sa bintana tuwing gabi. Bandang 3:00 ng hapon nang piliting buksan ng pulis ang pinto. Walang bakas ng forced entry. Maayos ang sala. May pagkain pa sa mesa. Nakabukas ang TV pero walang tao. Sa kwarto ng bata, may nakasulat sa dingding gamit ang Crayola. May nakatira sa loob ng pader. Inisip ng mga investigador na baka gawa lang iyon ng bata. Hanggang sa rinig nila ang tunog. Mahinang kalabog mula sa likod ng dingding ng kusina. Tinanggal ang isang bahagi ng drywall. Sa likod nito ay may makipot na espasyo, sapat para makasingit ang tao. At doon nila nakita ang isang backpack. May lamang canned goods, tubig, lumang cellphone at isang maliit na flashlight. May nakatira sa loob ng pader. Ngunit hindi iyon ang pinaka-nakakatakot. Sa mas malalim na bahagi ng espasyo, pinatagpo ang 3 bangkay. Si Daniel, Karen at Lucas. Base sa autopsy, 3 araw pa lamang silang patay. Pero ayon sa kapitbahay, 2 linggo na silang hindi nakikita. Sa CCTV ng apartment building, may isang lalaking nakitang pumasok ilang beses sa likod ng fire exit. Hindi siya residente. Wala sa listahan ng bisita. Makikita sa footage na tila may dala siyang bag tuwing papasok. Ngunit wala siyang dala kapag lumalabas. Matapos ang 3 araw na paghahanap, natukoy ang suspect. Isang dating tenant sa parehong unit, 2 taon na ang nakalipas. Pinangalanan siyang si Noel Vargas. Ayon sa record, may kaso ito noon ng trespassing. May obsesyon sa apartment 3B. Ayon sa investigasyon, posibleng matagal na siyang nagtatago sa loob ng pader ng unit. Pinapakinggan ng pamilya, pinagmamasdan ng bawat galaw. Nang mahuli si Noel sa isang abandonadong gusali sa Caloocan, wala siyang maipaliwanag ng maayos. Paulit-ulit lang ang sinasabi niya, "Sa akin ang bahay na yun. Hindi sila dapat nandun." Ayon sa forensic report, walang senyales ng forced entry dahil ginagamit niya ang lumang access point sa fire exit na dati niyang alam. Ang mas nakakapangilabot, may mga butas na sinadya sa likod ng cabinet, sapat para makasilip. Ibig sabihin, matagal na niyang pinapanood ang pamilya bago pa sila tuluyang mawala. Naisara ang kaso noong December 2021.
Nakulong si Noel, pero may isang detalye na hindi isinapubliko agad. Ayon sa forensic timeline, may indikasyon na ang pagkamatay ng pamilya ay nangyari sa loob ng 3 araw. Ngunit ang decomposition level ng mga bangkay ay tila mas matagal. Parang higit sa 1 linggo. Hindi iyon tumutugma sa scientific estimate at may isa pang bangkay. Sa huling CCTV, bago matagpuan ang mga bangkay, makikitang may gumagalaw na anino sa loob ng unit. Sa oras na iyon, nasa police custody na si Noel. Hanggang ngayon, bakante pa rin ang apartment 3B. Minsan may bagong umuupa pero hindi nagtatagal dahil may mga nakakarinig pa rin mang mahihinang kalabog sa dingding. At minsan, parang may humihinga sa likod ng pader. Sa totoong buhay, hindi lahat ng krimen ay may malinaw na sagot. At minsan, ang pinaka nakakatakot ay ang posibilidad na hindi lang tao ang nakatira sa loob ng bahay. Sa isang maliit na barangay sa Bulacan, may isang bahay na matagal nang walang nakatira. Ang tawag ng mga tao dito, bahay sa dulo. Hindi dahil ito ang huling bahay sa kalsada kundi dahil lahat ng pumapasok doon na rin natatapos. At ang pinaka nakakatakot, hindi multo ang dahilan, kundi tao. Taong 2019, nang lumipat ang pamilya de la Cruz sa lumang bahay sa Kalye 1, si Marco, ang ama, si Lisa naman ang ina, at ang kanilang 7 taong gulang na anak na si Abby. Mura nilang nakuha ang bahay. Halos kalahati ng presyo kumpara sa ibang property sa lugar. May mga nagbababala. Marami nang nawala dyan, sabi ng kapitbahay. Puro chismis lang yan, sagot ni Marco. Unang linggo, maayos, tahimik, presko, walang problema. Hanggang nagsimulang magsalita si Abby ng kakaiba. Ma, may lalaki sa ilalim ng kama. Akala nila imaginary friend lang. Pero isang gabi may narinig si Lisa. Kalabog. Parang may gumagapang mula sa ilalim ng sahig. Hindi ito daga. Hindi ito pusa. Mas mabigat ang tunog. Isang gabi, nagising si Marco bandang 2:00 ng madaling araw. May narinig siyang may hinang katok. Hindi sa pinto, kundi sa ilalim ng kama nila. 3 katok. Tiningnan niya, wala. Pero pagbalik niya sa higaan, may putik ang sahig. Basang putik na parang may taong galing sa labas at gumapang paloob. Kinabukasan, napansin nilang nawawala ang ilang gamit. Lumang cellphone, pitaka, isang kutsilyo sa kusina. Walang forced entry. Walang basag na bintana. Parang may nakatira sa loob ng bahay na hindi nila nakikita. Isang hapon, naglalaro si Abby sa sala. Bigla itong sumigaw, "Ma, may butas!" Sa ilalim ng carpet, may nakatagong trapdoor. Kalawangin, halos hindi mapansin. Nanginginig na binuksan ni Marco ang pinto. Isang makipot na hagdan pababa. Amoy lupa, amoy nabubulok. At doon nila nakita mga lumang damit, mga litrato ng iba't ibang pamilya, at isang maliit na higaan. May sariwang bote ng tubig.
May kandila, may kutsilyo, hindi sila nag-iisa sa bahay. May nakatira sa ilalim nito. Tumawag sila ng pulis. Nang siyasatin ang ilalim ng bahay, may natagpo ang lagusan papunta sa kanal sa likod ng property. At doon nahuli ang isang lalaki. Payat, maputla, mahaba ang buhok at palpas. 2 taon na pala siyang nawawala ayon sa record. Dating construction worker ng bahay. Alam niya ang bawat sulok. Ayon sa investigasyon, siya ang may sala sa pagkawala ng dating nakatira sa bahay. Pinapatay niya ang mga ito at naninirahan siya sa ilalim ng sahig. Pinapanood sila, pinapakinggan ang bawat galaw. Hinintay ang tamang pagkakataon. Nakakulong ang lalaki. Naging balita ang kaso. Lumipat agad ang pamilya de la Cruz. Iniwan ng bahay. Pinasil ito. Lumipas ang 6 na buwan. May bagong pamilya na naman ang tumira roon. Mas mura na ang bentahan. 1 linggo. Matapos silang lumipat, tumawag ang bagong ina sa barangay. May naririnig daw siyang katok sa ilalim ng kama 3 beses. Pero imposible dahil ang lalaking nahuli natagpo ang patay sa kulungan. 2 linggo bago pa may lumimat. At ayon sa autopsy, matagal na raw itong patay bago pa siya mahuli. Kung sakaling makakita ka ng murang bahay sa dulo ng kalsada, siguraduhin mong wala nang nakatira sa ilalim. Dahil minsan, hindi multo ang mas nakakatakot. Kung hindi ang taong hindi mo alam, nakasama mo na pala sa bahay. Ang misteryo ay hindi laging may kasagutan at minsan mas nakakatakot ang hindi natin nalalaman. Ano ang inyong opinyon sa kwentong ito? Totoo nga bang mahigit pa sa ating nakikita o mas rasyonal na paliwanag sa lahat? Ibahagi ang inyong mga saloobin sa comments. At syempre, huwag kalimutan i-follow, i-like, at i-subscribe para hindi mapag-iwanan sa ating susunod na nakakakilabot na kwento. Hanggang sa muli, manatili ligtas at mag-ingat sa dilim.